Nandito na po tayo sa case to face. At kasama ho natin si Rose. Ano ang nais mong idulog dito sa Cayetano Inaction? Nais ko po sanang hihingi ng tulong ang aking mga anak po. Ayoko pong dumating yung punto na huli na ang lahat. Ano ang koneksyon ng kalagayan ng iyong anak dito sa iyong inirereklamo? Dahil po sa aming paghiwalay na mag-asawa, pinatignan ko po siya sa PGH po. Ayon po dun sa doktor na tumingin sa kanya, resulta po ng family problem po. Ano ba ang problema ng inyong paghihiwalay ni Omar? Bali, kasi po taon-taon, yun po yung lagi naming nagiging problema, yung pagkakaroon niya ng babae po. Uy, may babae ka daw. Kasinungalingan yan. Ikaw ang lalaki, hindi ako. Hanggang ngayon kasama mo. Ilang taon po kaming nagsama, 22 years po. Paulit-ulit po yung sitwasyon ng pambababae niya. Binigyan ko siya ng pagkakataon na magbago, pero dumating na po ako sa hangganan na hindi ko na po talaga kaya. Hindi mo na natiis Opo. kay ikaw ang nakipaghiwalay? Opo. Bali, inanuhan ko po siya noon na kalimutan namin lahat, mag-umpisa kami ulit. Pero ganun pa rin po. So bago kayo maghiwalay, sinabi mo pa rin sa kanya na pwede naman nating subukan uli. Opo. Tapos ang ginawa niyang kwento, sira na daw po yung ulo ko. Nagagalit ako ng walang dahilan. Tito Boy, tama po ba yun? Anong sinasabi ng mga anak ninyo? Paulit-ulit na lang daw po ko sa pagsasabi sa kanila nung gano'n na alam na daw po nila yung totoong nangyari. Nagpapanaman po daw talaga na. Pero ang po nun, yung nakatanim sa isip ng mga anak ko, ako po yung lagi niya pinalalabas na masama, Tito Boy. Ano ang naging mitsa, ika nga, ng inyong relasyon? After 22 years, nagdesisyon kayo, Rose, na ayoko na. Kasi po, bilang isang babae, yung inaalisan niya na ako ng respeto. Kumbaga, kahit na ayaw kong pumayag sa kanya, pipilitin niya ako kahit gising yung mga anak ko, Tito Boy. Para makipagtalik. Opo. Walang sinasabi ni Omar ay ikaw daw ang may lalaki. Hindi ko po alam sa kanya, lagi po yun yung bintang niya sa akin. Kahit wala po, nananakit po kasi siya. Sinasaktan ka ba ni Omar? Opo. Gaano kalala ang pananakit na ginagawa niya? Bali, nung New Year po noon, meron po akong bukol Saan? sa ulo po. So sa 22 years na inyong pagsasama, paulit-ulit yun? Opo. Yung pananakit? Opo. Na pisikal? Opo. Nasaktan kita kasi ng lalaki ka. So inaamin mo na Oo, nasaktan sir. siya. Okay. Eh kung siya iba, baka pinatay na siya eh. Yung pambababae? Opo. Paulit-ulit yun? O may Opo. permanenteng babae? Paiba-iba po. Okay. Yung sinasabi naman ni Omar na ikay nagsusugal. Sa totoo lang, Tito Boy, dala na ng dami ng sakit, sama ng loob na dinadanas ko. Nililibang ko na lang po yung sarili ko. Sandalian lang po yun. Anong sugal ito? Tongits po. So, ikay dumudulog dito dahil ito may kinalaman sa sustento. Sustento po para sa mga anak ko. At saka po, hindi na po kailangan ng mga anak ko at ng mga kapatid ko na mag-chat sa kanya or mag-text na may pasok na kinabukasan. At isa pa pong inaano ko, buhay pa po siya. Sana po maramdaman pa siya ng mga anak ko. Nagpasko, bagong taon, birthday ng mga anak ko. Hindi po siya nakakasama ng mga anak ko. Kahit po silipin, wala na po talaga. Maglaanan niya lang po ng sapat na panahon yung mga anak ko. Kasi po parang buhay pa siya pero hindi na po siya nararamdaman talaga ng mga anak ko. Para po huli lang, labas na po yung mga anak ko, Tito Boy. Ikaw ba, Rose, may kinakasama na rin? Opo. Pero kasama po namin sa bahay lahat po ng mga anak ko. So, kayo'y nakarating na sa barangay, kayo'y nakarating na sa DSWD. Opo. Ano ang mga napagkasunduan ninyo ni Omar? Na magbibigay po siya ng buwanang sustento po sa mga anak May ko. amount ba? Opo. Magkano ang sinabi ng barangay? Nung sa barangay po nila, 3,000. Pero siya po yung nag-declare ng price po. Siya ang nagsabi ng 3,000. Samantala sa DSWD, Siya po yung nagsabi na 5,000. Kaya niya pong ibigay. so ano ang nangyari? Nagbigay ba ng 3,000 o ng 5,000? Wala po.
Sustentado ko yung anak ko, tapos sasabihin niya, hindi ako nagsusustento. Lokohan yun. So bale, pagkatapos yung magkasundo, walang naibigay kahit Wala po. 100, 200? Wala po. Sa totoo lang po, Tito Boy, takot siya na makapag-usap kaming dalawa o magkaroon kami ng komunikasyon. Dahil aawayin po siya nung kinakasama niya. Na dapat po, wala naman na kaming dapat pag-awayan dahil parehas na po kaming may kinakasama. Kung talaga pong ang layunin naming parehas para sa kinabukasan ng mga anak namin, dapat magtulungan po kami. Mamaya ay makakaharap natin si Kuya Alan at sana'y ang aking dasal ay maayos kayo ni Omar. Anong reaksyon? Lahat nga po ng sinasabi ni ate, talagang ino-oppose ni kuya. Nagbibigay raw po siya ng sustento. Nagbibigay? Ang Yes. una raw po talagang nanlalaki si ate. Si ate. Doon na daw po siya tumira, doon sa lalaki. Natatakot siyang bigyan ng sustento dahil baka ipangsugal at nagdodroga daw si ate. Pero ang usapan naman daw nila sa DSWD at saka sa barangay ay doon sa panganay na anak na ibibigay. Opo, at So, nangyari ano? naman daw yun. Nagsusustento raw po si kuya. Araw-araw daw po yung pambaon. Alright. Magandang gabi, Omar. Magandang gabi po. Oo, maraming Ito ba salamat. Omar, narinig mo yung sinabi ni Rose. Ano ang nais mong sabihin? Opo, naamin ko, nasaktan ko siya kasi nanlalaki na po siya eh. 2 beses na po siya nanlalaki, hindi lang po ngayon. Kasi sabi niya, ikaw ang nahuli. Wala pa akong babae. 2004, may lalaki na yan. Kailan kayo nagsama? 98 ka lang. Oo. Eh di, tinanggap ko po uli yan. Kasi may mga anak kami. Tapos po, ito na yung huli. Papasok ang 2020. Inutusan ko lang po bumili ng bigas yan para po yun sa pambaong ko kinabukasan. Hindi na po yan bumalik. Hindi bumalik? Gaano katagal? Matagal po nawala yan, kulang 1 buwan o 1 month eh. Sumama na rin sa lalaki. Kasi pinagyayabang niya rin sa amin, yung mga bisyo niya, sinusustentuhan daw siya ng lalaki, pang sugal, pang drugs. Doon na kayo naghiwalay. Opo, nakita ko po yan nung gabi, pumunta sa bahay. Doon ko siya nasaktan ulit. After a month na po yun. Umuwi siya sa bahay. Kahit galit pa sa akin. Ako na yung pinapalayas. Yung pala, yung lalaki niya ngayon, hanggang ngayon, doon na nakatira sa bahay namin dati. Kasama niya po yung lalaki niya eh. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Totoo talaga. Ngayon, siya yung hindi mapakali, pina-DSW din niya ako. Umatin po ako. Ang usapan namin doon, 2,000 or 2,500. Ikaw daw ang nagsasabi ng presyo, ng Opo, kasi, amount. kasi po yun lang po yung kaya ko pong Okay. kain. Pero wala ka raw ibinigay kahit 5 o Ito nga kahit po, piso. bawat pasok ng bata, isang bata, 100. Eh, 3 po yan. Eh, di 300 a day. Tama ba Nagbibigay yun? raw Totoo po ba siya yun? ng 300. Hindi po. Sabi pa niya, lagpas-lagpas daw Hindi sa po. napag-usapan sa DSW. Hindi totoo. Sa 5 araw na lang po, 1,500. So 1,500 a week, bali 6,000 a month. Apo, minsan po, pumapalya ako. Siyempre, wala rin naman po akong biyahe minsan. Pero maganda raw ang trabaho mo dahil maliban doon sa pagmamaneho, meron ka raw van na minamaneho. Bumabiyahe po ako ng van. Kasi po, inaano ko, tutok po ako sa biyahe ng ganyan. Kasi po, yung mga anak ko, hindi naman niya pinapakain, sir eh. Ay, Kuya Boy, kahit po anong tanongin niyo yung mga bata, saka po nakakita, 15 years old, papalayasin mo ng bahay. Hinahatid doon sa bahay ng mama ko, dala-dala yung gamit. Pati yung mga notebook, libro. Anak mo yan, palalayasin mo sa loob ng bahay mo yan, tapos ititira mo yung lalaki mo. Pero sinasabi niyang oras lang at panahon, lalo na doon sa pang-apat niyong anak na medyo masama niyang tinanggap yung paghihiwalay. Ano ang side of the story mo dyan? Nakakausap ko naman po yung bata. Okay naman ang bata? Opo. Ito po ang sinabi niya sa akin na bago po ako pumunta rito. Sige lang, sinong nagsabi? Ito po yung anak kong sinasabi niya yung Anong sinasabi ng anak mo? Huwag ka na po masyadong mag-isip sa mga ginagawa ni Mama. Alam mo naman po sa sarili mo yung mga nagawa mo sa sakripisyo sa amin. At alam naman din po namin yun. Hindi naman po kami bata para hindi lubos maisip yung mga nangyayari sa paligid namin. Lalong-lalo na po yung ginawa ni Mama, kahit naman po ireklamo ka niya. Pag tinanong kami at mga tita namin, alam nila kung ano ang totoo.
At lalong-lalo na po ako, alam ko po yan. Wala po akong kinakampihan pero talagang simula po nung naghiwalay kayo, ikaw at sila tita po talaga ang madalas magbigay ng baon at pang-project and another expenses namin. Nakapagbigay siya pero bilang lang sa daliri, kaya wag dapat ikabahala. May stress ka lang po. Ito yung pang-apat na anak niyo. Opo, nung nalaman niya po na nirereklamo na naman po ako ng mama nila. Binibigyan mo ba ng oras at panahon ng iyong mga anak? Nabibigyan ko po kaso bihira po kasi po busy po ako sa pagpasok. Kasi po para rin naman po sa kanila yun eh. Pero sinisiguro mo ba na pag kailangan ka ng mga anak mo, naroon ka? Nandun po ako. Mas sobra pa po doon sa amount na sinabi ko. Ang ibinibigay mo? Okay. Hindi ko lang po pinapadaan sa kanya yung pera kasi po gusto niya sa hawak eh. May mga pagkakataon daw nung kayo nagsasama, kahit ayaw niya makipagtalik, pinipilit mo. Ginawa ko isang beses yun, sinusubukan ko siya kasi may lalaki na siya. Doon ko siya nahuhuli. Pero matagal din, ha? 23 years, sabi mo nga. Pinagpalit niya lang sa isang taong nagturo pa sa kanya ng kalokohan. Naligaw siya ng landas eh, Tito Boy. Oo. Pero alang-alang sa inyong mga anak, bukas ka ba makipag-usap? Open ako makipag-usap sa kanya. Pero wala na akong balak makipagbalikan sa kanya. Matagal na panahon. Pareho na kayo may partners. Ika nga, maraming salamat sa iyong tiwala sa amin dito sa Kaitanan Action. Salamat ho, ma'am. So, sabi naman po ni ate, si Kuya Omar naman daw po ang nagsisinungaling. Binabaliktad daw siya. Na yung pang-araw-araw daw po pala na binibigay, di ba sabi niya po kanina, 100 per bata. So, bali 300 per Tatlong bata. Totoo. Hindi 1.5. daw po totoo yun. Bali mo, kung magbibigay lang daw po siya, lingguhan lang daw po, 200. Nagchat-chat pa yung mga anak bago siya magbigay. Meron ang chat yung pang-apat na anak bago siya pumunta dito at kausapin natin. Ay, ayun nga raw po, tinanong ko po, alam niyo ho ba na meron pong gantong sentimento yung anak niyo tungkol po sa inyo? Sabi niya, ganun lang daw ho talaga yung mga anak nila na kung meron daw pong masama ang loob sa mama, pupunta po sa tatay. Kung masama naman daw po ang loob sa tatay, pupunta naman daw po sa mama. Ang problema ho dito kasi apektado talaga ang mga anak. Mamaya ay makakarap natin si Kuya Alan. Kaya tingnan natin kung anong magaganap. Bahagi pa rin ho kayo ng ating kwentuhan dito sa Case to Face at kami magbabalik po dito sa Cayetano in Action Boy.